Isang guro, yaya ka lang ng mga bata para sa kakarampot na barya. Sinabi yan ng tatay ko sa harap ng 40 bisita, 3 pinsan na hindi ko nakita sa loob ng isang dekada, at ang aking 4 na taong gulang na anak na babae, na nakaupo sa kandungan ng aking asawa. Hindi natinag ang asawa ko. Ibinaba niya ang kanyang tinidor, inilagay ang kanyang serbilyeta sa mesa, at tumingin siya sa tatay ko sa paraang tinitingnan mo ang isang tao na kakakumpirma lang ng lahat ng alam mo na tungkol sa kanila. Wala siyang sinabing salita. Pagkalipas ng 2 araw, ang tatay ko ay uupo sa isang silid na puno ng 300 tao na nanonood sa parehong lalaking iyon na tumanggap ng isang bagay na hindi kailanman mabibili ni Don Gerardo Villaflor gamit ang lahat ng pera ng kanyang dealership sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon sa loob ng 67 taon, walang masabi ang tatay ko. Pero nauuna na ako sa sarili ko. Ang nangyari sa 2 araw na iyon ay permanenteng nagpabago sa 5 relasyon sa aking pamilya. At nagsimula ito sa isang tawag sa telepono na hindi ko dapat sinagot. Bago ako magpatuloy, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang i-like at mag-subscribe. Ngunit kung talagang nakakonekta ka lamang sa kwentong ito, i-drop ang iyong lokasyon at lokal na oras sa mga komento. Palagi akong namamangha kung saan kayo nanonood. Ang pangalan ko ay Clara. Ako ay 33 anyos. Isa akong nurse sa Tarlac City, at ito ang kwento kung paano sinubukan ng tatay ko na sirain ang aking kasal sa kanyang sariling anibersaryo na party, at kung paano siya sinagot ng isang tahimik na lalaki na may suot na 500 na kurbata nang hindi nagtataas ng boses. Ngayon hayaan niyong ibalik ko kayo sa nakaraang 8 linggo, noong gabing lumabas ang numero ng nanay ko sa telepono ko sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Nakaluhod ako sa tabi ng bathtub habang binabanlawan ang shampoo sa buhok ni Leah nang mag-vibrate ang telepono ko sa tiled floor. Ang screen ay nagsabing, "Mama, hindi mama," na may heart emoji tulad ng mayroon ng ibang tao. Basta mama lang. Malalaking letra, walang litrato, walang contact card. Binura ko na ang lahat ng iba pa 15 taon na ang nakakaraan. Itinago ko lang ang numero kung sakaling may emergency, kamatayan o pagkakaospital. Iyon lang ang 2 dahilan na sinabi ko sa sarili ko na sasagutin ko, pero sinagot ko pa rin. Clara? Ang boses niya ay basag na, nanginginig na. Kayang umiyak ng nanay ko kapag gusto niya. Alam ko na, yon mula noong ako'y 2 anyos pa lang. Pero iba ang tunog nito, mas manipis, mas matanda. "Hi Ma! Ang tatay mo at ako, magkakaroon kami ng aming ika-40 Fibo na anibersaryo, isang malaking pagtitipon, pamilya, mga kaibigan, ang buong subdibisyon." Wala akong sinabi. Nagtampisaw si Leah sa kanyang rubber duck. "Iba na siya, Clara. Kinukumusta ka niya?" Nung nakaraang Pasko, naupo siya sa nursery ni Leah, ang kwartong inayos namin para sa kanya noong buntis ka. Nakaupo lang siya doon. Ipinikit ko ang aking mga mata. 5 taon na ang nakalilipas. Ang tatay ko ay tumayo sa kanyang kusina. Ang parehong kusina kung saan niya ako tinuruang magluto ng scrambled eggs. At binigyan ako ng ultimatum. Ang eksaktong mga salita niya, "Hiwalayan mo yang guro na yan, o huwag ka nang tutuntong sa pintuan na ito." Pinili ko si Nico. Padabog na sumara ang pinto. 5 taon ng katahimikan ang sumunod. Ngayon ay pinupuno ni Divina ang katahimikang iyon ng mga luha. Deserve ni Leah na makilala ang kanyang mga lolo't lola. Nakausap na ni Mara ang tatay mo. Handa na ang lahat. Ikaw na lang ang hindi pa umuuwi. Ayan na naman, ang paninisi. Ako ang nagmamatigas. Ako ang problema. Tumingin ako kay Leah. Siya ay 4 na taong gulang at hindi pa nakikilala ang kanyang mga lolo't lola. Hindi niya alam ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga boses, ang amoy ng lavender lotion ng aking ina. Iyon ang kahinaan, at alam na alam ng nanay ko kung saan didiin. Pag-iisipan ko, Ma. Iyon lang ang hinihiling ko, anak. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin sa akin si Leah. "Sino yon, Mommy?" Hindi ako sumagot kaagad. Nasa mesa sa kusina si Nico habang nawawasto ngang masanaysay nang bumaba ako. Pulang balpen sa isang kamay, tasa ang malamig na kape sa kabila. Mayroon siyang isang steknam nga papel grade 11 tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, at binibilugan niya ang isang talata na may uri ngang pag-ingat na inilalaan ng karamihan sa malegal na kontrata.
Tumawag ang nanay ko, sabi ko. Hindi siya tumingin kaagad. Tinapos niya ang kanyang marka, tinakpan ang ballpen, at pagkatapos ay ibinigay sa akin ang kanyang buong atensyon. Ganun si Nico. Hindi siya kailanman nakikinig ng kalahati lang. Gusto niyang pumunta tayo sa kanilang 45 na anibersaryo, isang malaking reunion, ang buong pamilya. Kailan? Sa susunod na Sabado. Tahimik siya sandali. Hindi ang nag-alangan na uringan tahimikan, kundi ang nag-isip na uri. Kung gusto mong pumunta, sabi niya, pupunta tayo, pero kailangan mong malaman ang isang bagay. Hindi ako magpapanggap na ibang tao. Hindi ko hilingin yon sa'yo kailanman. Alam ko, sinasabi ko lang ng malakas, umupo ako sa tapat niya. Sa pagitan ng mga stack ng sanaysay, napansin ko ang isang malaking brown envelope, makapal, mukhang opisyal, na may selyo ng Department of Education Division Office. Bukas na ito, ang liham ay nakalabas sa kalahati, pagkatapos ay isinuksok pabalik na parang nabasa na niya at isinantabi. Ano yan? Tanong ko. Sumulyap si Nico dito, idinulas ito sa ilalim ng isang tumpok ng nga papel. Wala namang importante. Mga bagay sa paralan. Hinayaan ko na lang. May mas malalaking bagay akong inisip. Hindi pa sila nakikilala ni Lia, sabi ko. Kahit minsan, 4 na taon na siya, Nico. Hindi niya alam kung ano ang lolo't lola. Inabot niya ang kamay ko sa kabilanging mesa at hinawakan ito. Kung gayon, bigyan natin siyang pagkakataon. Sapat na dahilan yon. Nagpasya kami noong Biyernes na iyon. Magmaneho mula sa Tarlac, 4 hanggang 5 oras papunta sa mayamang bayan sa Tagaytay kung saan ako lumaki. Manatiling ang katapusan ng linggo, bumalik ng linggo o Lunes, hindi ako nagtanong tungkol sa sobra na iyon. Sana tinanong ko, maililitas sana ako nito ng 2 araw ngang pakisip na walang pakialam ang asawa ko sa sinabi ngang tatay ko sa kanya, ang biyahe ay tumagal ng mahigit 4 na oras. Alam ko dahil nagtanong si Lia, nandiyan na ba tayo? Eksaktong 17 beses. At binilang ko ang bawat isa. Ang bahay ng magulang ko ay hindi na bago. Malaki, malamansyon ang estilo, malawak na damuhan sa harap, may ornate na gate. Ang parehong mahalamang bougainvillea na itinanim ng nanay ko nung nasa high school ako, ang parehong driveway na gawa sa bato kung saan ako natutong magbisikleta. Ang lahat ay nagelo sa lugar na parang ang bahay ay nagpipigil ng hininga sa loob ng 5 taon na naghihintay. Nasa pinto na ang nanay ko bago pa man kami pumarada, mabilis siyang bumabangang hagdan. Masyadong mabilis para sa isang 65 anyos na babay na nagsabing bumibigay na ang kanyang ngatuhod at niyakap ako ng mahigpit. Amoy lavender siya at hairspray. Kumapit siya ng matagal habang umiyak sa balikat ko. Oh Clara, anak ko. Nakatayo ang tatay ko sa likuran niya sa pintuan. Suot niya ang kanyang magandang polo shirt at slacks, ang kanyang bersyon ng pagayos. Mukha siyang mas matanda, mas payat sa balikat. Tumango siya kay Nico pagkatapos ay inilahat ang kanyang kamay. Kinamayan ito ni Nico. Ang pakikipakamay ay tumagal siguro ng 2 segundo. Pagkatapos ay nakita ni Don Gerardo si Lia. Dahan-dahan siyang lumuhod, tumutunog ang matuhod, at ibinuka ang kanyang mabraso. Aba, sino itong magandang munting binibini? Tumingin si Lia sa akin. Tumango ako. Lumapit siya dito. Binuhat niya ito at humagigik ito at may kung anong lumambot sa loob ko laban sa aking kaluban. Sa loob? Naghanda si Divina ng iced tea at mamon. Ang bahay ay amoy lemon cleaner at nilutong ulam. Normal, ligtas, halos. Pero sa sala ay may napansin ako. Isang sobrang pwesto sa kainan. Isang upuan na may bagong unan. Isang basoeng tubig na nakalinay na, nakaposisyon mismo sa tabiing upuan ko. Para kanino yan? Tanong ko. Kumislap ang mga mata ni Divina. Oh, isang kaibigan ng pamilya ang dadaan bukas. Mabilis niyang iniba ang usapan. Masyadong mabilis, ang bakanteng upuan na iyon. Dapat sana ay mas binigyan ko itong pansin. Piyanes ng gabi, kaming 6 lang. Sina Gerardo, Divina, Mara, Nico, Lia, at ako. Isang maliit na apunan bago ang malaking kaganapan. Kaldereta, kanin, at ginisang bagyo beans. Ang pagkaing niluluto ang nanay ko tuwing Biyernes mula pa noong 1985. Sa unang 20 minuto ay halos pakiramdam normal. Nagtanong si Mara tungkol sa presko ni Lia. Inasikaso ni Divina ang maplato ng lahat. Hiniwa ni Gerardo ang karne gamit ang parehong kutsilyo na mayroon siya mula nung ipinangganak ako. Pagkatapos ay nagsimula siya. So Nico,
Hindi siya tumingala mula sa kanyang plato. Nagtuturo ka pa rin? Ang paraan ng pagsabi niya ng pa rin? Parang ito ay isang talamak na kondisyon? Parang nadiagnose si Nico ng isang sakit at lahat ay naghihintay lang sa pagaling. Opo, Don Gerardo. Grade 11 Philippine History. Nagko-coach din po ako ng debate team. Ngumuya si Gerardo, lumunok, pinunasan ang kanyang bibig. Alam mo kung sino ang nakasalubong ko noong nakaraang buwan. Si Tommy Chojuangcho. Naalala mo si Tommy, Clara. Naramdaman kong nanigas ang aking gulugot. Medyo, mabuting bata, kabubukas lang ang kanyang ikatlong dealership. BMW, wala pa siyang 40 anyos. Nakatingin si Gerardo kay Nico nung sinabi niya ito, hindi sa akin. Kay Nico. Iyan ang ambisyon. Tumahimik ang mesa sandali. Inabot ni Mara ang basket ng pandesal at sinabing, ang sarap ng tsaldereta na to, ma. Pagpalain siya ng Diyos sa pagsubo. Sa ilalim ng mesa ay nahanap ko ang kamay ni Nico. Pinisil niya ang akin ng isang beses. Kalmado, matatag, hindi pa tapos si Gerardo, wala namang personalan, hidyo, nag-alala lang ako sa kinabukasan ng anak ko. Hindi naman talaga yumayaman ang maguro. Humikpit ang panga ni Nico. Bahagya lang, isang kislap lang. Pagkatapos ay nawala na. Maayos naman kami. Don Gerardo. Salamat po. Mayos. Inulit ni Gerardo. Na parang maasim ang lasa ng salita. Ang mayos ay mababang pamantayan. Itinuktok ni Divina ang kanyang tinidor sa kanyang baso. Sinong may gusto ng dessert? Gumawa ako ng leche flan. 2 beses pang binanggit ni Gerardo si Tommy bago naubos ang pie. Minsan tungkol sa kanyang biyahe sa Europe. Minsan tungkol sa kanyang rest house sa Batangas. Sa bawat pagkakataon ang kanyang mamata ay napapadako kay Nico. Hindi ito small talk. Ito ay target practice. Nang habing iyon ay nakahika ako sa aking lumang kwarto nakatitik sa kisama. Ang glow in the dark na mabituin na idinikit ko doon nung nasa elementarya ako ay bahagya pang nakikita. Maliliit na berdeng multong isang batang babae na minsang naisip na ang bahay na ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Nasa air mattress si Nico sa tabingang kama nagbabasa kay Lia. Isang pambatang libro, halos tulok na siya. Ang kanyang maliliit na daliri ay nakabalot sa hintuturo ni Nico. Ginawa niya ang nga boses at ang nga mata ni Lia ay pumikit. Ibinaba niya ang libro at tumingin sa akin. Walang naksalita sa amin, hindi namin kailangan. Tinitigan ko ang nga bituin sa kisama at inisip kung ano ang magiging kapalit ng katahimikan. Kung wala akong sasabihin, kung ngingiti ako sa buong katapusan ng linggo at uwi at tatawagin itong kapayapaan, ano ang matututunan ni Lia? Na ang isang lalaki ay maaring maliitin sa hapagkainan at ang mataong na mamahal sa kanya ay mag-abot lang ng kanin? Na ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugang pagiging tahimik na target? 5 taon na ang nakalilipas, sinabi ni Gerardo. Sa kanyang makumpare sa golf na hindi kailanman may bibili ni Nico si Clara ng totoong bahay. Sinabi niya ito sa isang Christmas party, malakas na sapat para marining ng 3 mesa. Nakatayo si Nico ng 6 na talampakan ang layo may hawa na plato ng pagkain. Wala rin siyang sinabi nun, hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi niya inisip na ang isang lalaki na sumusukat sa lahat sa pamamagitan ng square footage ay karapat-dapat sa argumento. Umalis ako ng gabing iyon. Naging pakenggamit ko. Nagmaneho pabalik sa Tarlac, at hindi na bumalik. Hanggang ngayon. Ang nga nakataya ay simple at impossible. Kung mananatili akong tahimik, mawawala ang respeto ko sa sarili. Kung magsasalita ako ng masyadong maaga, mawawala ang pagkakataon ni Lia na makaroon ng nga lolo't-lola. Parehong masakit ang nga pagpipilian. At umaasa si Gerardo doon. Hindi ako bumalik para makipagaway. Bumalik ako dahil deserve ni Lia ang isang pamilya. Pero habang nakahiga sa madilim na kwartong iyon, nakikinig sa pahinga ng aking anak, nagsisimula kong mapagtanto ang isang bagay. Hindi lahat ng pamilya ay deserve si Lia. Sabado ng umaga, ang bahay ay magulo bago mag-alas 8. Kumuha si Divina ng isang catering company, 2 babaeng nakaitim na apron na nagsaset up ng ma-chafing dishes sa malawak na lanay. Isang mahabang folding table ang nakalatak sa bakuran, natatapan ng puting tela. Sa bungat ng driveway, isang hand-painted na banner ang nakasulat, Pamilya Villaflor, 45 taon. Nasa likod bahay si Gerardo na nagdidirekta ng trapiko na parang general. Iusok ang masangyan ng 6 pulgada pakaliwa. Hindi, ang magagandang upuan ay sa harap. Nasaan ang nga name cards? Name cards. Sa isang family reunion. Natakpuan ko siyang nag-ayos ng mga kubiertos at nagtanong pa ilang tao ang darating? Mga patruzech, siguro patruzech, si Chinch.
At inimbita mo ang nga Juangcho, hindi siya tumingala, darating si Tommy, maganda ang takbong buhay niya, Clara, dapat magkumustahan kayo, hinayaan kong lumipas ang isang sandali. Inimbita mo ba si Tommy dahil sa akin? Tumawa siya, maikli, mapangbalewala, huwag mong purihin ang sarili mo, kaibigan siya ng pamilya, kaibigan ng pamilya. Si Tommy Juangco ay nakapunta sa bahay namin ng eksaktong 2 beses bago ako umalis, parehong beses sa imbitasyon ni Gerardo, parehong beses na nakaupo sa tabi ko, parehong beses pagkatapos ipakmalaki ni Gerardo ng malakas ang pinakabagong tagumpay pinansyal ni Tommy, ang kaibigan ng pamilya ay isang mapagbigay na paglalarawan. Nahanap ako ni Mara sa kusina pagkaraan ng 10 minuto. Hinila niya ako sa pantry sa pagitan ng ngadalatang prutas at sakong ang bigas at bumulong, buong linggong pinag-usapan ni Papa si Tommy. Tinawagan niya ito 2 araw na ang nakakaraan para kumpirmahin. Mag-ingat ka. Mag-ingat pa anong paraan? Kinagat niya ang kanyang labi. Inilagay niya ang name card ni Tommy sa tabing ang upuan mo. Inilipat ko. Ibinalik niya. Bumaksak ang tiyan ko. Pagkatapos ay may sinabi pa si Mara, halos bilang pahabol. Oh! May tumawag mula sa paaralan ni Nico sa bahay noong nakaraang linggo. Nagtanong kung pupunta si Nico sa isang seremonya sa Lunes. Hindi ko nakuha ang mga detalye. Sinabi ko sa kanila na bumibiyahe siya. Hindi ko ito naikonekta. Hindi pa. Dapat sana. Ang unang nga bisita ay dumating ng tanghali. Pagsapit nga launa, puno na ang likod bahay. Mga tita at tito na hindi ko nakita mula nung nasa 20 ako, mga pangalawang pinsan na nakalimutan ko na ang nga pangalan, mga kapitbahay na tumatawag pa rin sa akin ngang maliit na Clara, kahit na ako ay 33 na may nursing degree at isang anak. Ang OPM music ay nakmumula sa isang Bluetooth speaker sa gilid ng lanay. Nagahabulan ang nga bata sa damuhan. Lumulutang si Divina sa pagitan ng nga mesa, nagre-refill ng iced tea at tumatanggap ng nga papuri sa kanyang nga orchids. At pagkatapos ay isang pulang BMW ang pumasok sa driveway. Lumabas si Tommy Juangco na parang dumarating sa isang magazine shoot. Navy blazer, walang kurbata, loafers na walang medyas. Siya ay otuzalta at mukhang ganun, sa paraan na nagmumukha kang mayaman dahil sa pera, tanet, mayos, may kumpiyansa, tinawit ni Gerardo ang bakuran sa 4 na hakbang. Kinamayan niya si Tommy gamit ang parehong nga kamay niya. Nanod ako mula sa teras. Hindi binating ang tatay ko si Nico nang may kalahating ang init na iyon. Clara, tawag ni Gerardo, halika bumati ka. Lumapit ako kasama si Nico sa tabi ko. Nasa balakang ni Nico si Lia, pumipitas ng bulaklak na nakuha niya sa hardin. Clara, naalala mo si Tommy? Kakabalik lang niya mula sa isang biyahe sa Europe. Kwentuhan mo siya, Tommy. Ngumiti si Tommy, magalang, ensayado, yung Amalfi Coast, hindi ka panipaniwala. At ito si Nico, sabi ni Gerardo. Huminto siya bago ang salita, ang asawa ni Clara. Ang paghinto ay parang scalpel, maliit at tumpa. Narinig ng lahat. Inilahat ni Tommy ang kanyang kamay. Inilipat ni Nico si Lia sa kabilang balakang at kinamayan ito. Ikinagagalak kitang makilala, sabi ni Nico. Gayun din, tinapik ni Gerardo si Tommy sa balikat. Tommy, sabihin mo sa kanila ang tungkol sa bagong showroom. Kabubukas lang sa Makati, 12,000 square feet. Kita niyo, naningning si Gerardo sa mesa. Iyan ang ambisyon. Walang sinabi si Nico. Inayos niya ang strap ngang sandalyas ni Lia at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Nagtatanghal ang tatay ko at kaming lahat ay dapat na maging audience niya. Ang insulto ay dumating sa panahon ng main course. Tumayo si Gerardo sa ulunan ng mesa, tinatapik ang kanyang baso gamit ang kutsilyo ng mantikilya. Mahigit 40 tao ang lumingon para tumingin. Pinasalamatan niya ang lahat sa pagpunta. Pinasalamatan niya si Divina para sa 45 taon. Pinasalamatan niya ang Diyos, ang chatterer, ang panahon. Magaling siya dito, sa pampublikong pagganap ng isang family man. Pagkatapos ay bumaling siya sa aming dulo ng mesa. Ang kanyang nga mata ay dumapo kay Nico na parang searchlight. Nico, bakit hindi mo sabihin sa lahat kung ano ang ginagawa mo? Hindi ito tanong. Ito ay isang patibong. Nararamdaman ko ito sa paraan na nararamdaman mo ang kulok bago mo marinig. Dahan-dahang ibinaba ni Nico ang kanyang tinidor. Isa akong high school history teacher sa Tarlac. Itinagili din ni Gerardo ang kanyang gulo. Hinayaang maluto ang katahimikan ng isang sandali. Isang guro? Naglabas siya ngang kalahating tawa, hindi gaanong pangungutya, hindi rin biro. Mas malala, isang bagay sa pagitan.
Yaya ka lang na bata para sa kakarampot na barya. Tumahimik ang bakuran. 40 tao. Ang kalansing ng yelo sa baso ng isang tao. Isang maya sa punong nganga. Ang Bluetooth speaker sa pagitan ng makanta. Inilagay ni Nico ang kanyang serbilyeta sa tabi ng kanyang plato. Tumingin siya sa tatay ko, hindi nang may galit, hindi nang may sakit, kundi nang may pakilala. Ang tingin ng isang tao nakakakumpirma lang isang hinala. Wala siyang sinabi. Nasa kandungan niya si Leah. Tumingala ito sa kanya gamit ang malalaking kayumangging mata nito. Daddy, bakit tumatawa si Lolo? Nabasak ang dibdib ko? Doon mismo sa mesa, nabasak na hindi ko alam na pwede pa palang mabasak. Hindi dahil sa sinabi ni Grado kay Nico, kayang hawakan ni Nico si Grado, pero narinig ni Leah. Narinig ng aking 4 na taong gulang na anak na tinawag na ang kanyang lolo ang kanyang ama na walang kwenta at hindi niya naintindihan kung bakit ang matatanda ay nagalo at hindi niya naintindihan ang katahimikan at itinanong niya ang tanging matapat na tanong na sinuman sa masang. Iyon ay, may lakas negelup na. Itanong. Iyon ang hangganan ko, 3 segundong katahimikan, siguro 4. Pakiramdam ay 30. Tumingin si Tita Ruby sa kanyang potato salad na parang hawak nito ang sikreto sa time travel. Tumikim si Tito Jaime. Inabot ni Divina ang kanyang baso at namis itong 1 pulgada. Ibinuka ko ang aking bibig, ang boses ko ay lumabas na mas matatak kaysa sa inaasahan ko. Pa, si Nico ang pinakamasipak na taong kilala ko. May utang ka sa kanyang apology. Hindi kumurap si Gerardo. Nagsasabi lang akong totu, Clara. Hindi ako nakarating sa kinalalagyan ko sa pagiging sensitibo. Hindi ito tungkol sa pagiging sensitibo. Ito ay tungkol sa pangunahing Vicente. Iwinagaywe niya ang kanyang kamay. Ang parehong kilos ng kamay na ginamit niya upang paalisin ang mga silenced people sa kanyang dealership. Masyado kayong seryoso. Biro lang yon, tumayo si Divina. Huwag nating siray ng party. Gerardo, tulungan mo ako sa dessert. Naglalakat na siya patungo sa kusina. Ang kanyang matakong ay tumutunok sa patio stones. Hinihila ang sakuna sa likuran niya na parang kurtina. Walang gumagalaw. Nakaupo si Tommy 2 upuan ang layo. Inikot ang kanyang alak. Pinag-aralan ang label na parang ito ang pinakakaakit-akit na bagay na nabasa niya. Walang ni isang tao sa masang iyon ang nagsabi ng kahit isang salita bilang pagtatanggol kay Nico. Kahit isa. Inayos ni Gerardo ang kanyang kwelyo. Walang personalan, Nico, pero sa pamilyang ito, nagtatayo kami ng gabagay, hindi kami nagbabantay ng bata. Tumingin sa kanya si Nico nga sa pangsegundo, pagkatapos ay bumaling siya kay Leah. Hey, sweetheart. Ang boses niya ay malambot, mainit, ganap na hindi nagbago. Gusto mo bang makita ang nga alitaptap sa bakuran? Lumiwanag ang mukha ni Leah. Opo, binuhat niya ito mula sa kanyang kandungan, hinawakan ang kamay nito, at naglakad sila sa damuhan ng magkasama, lampas sa banner na nagsasabing Pamilya Villaflor, 45 taon, lampas sa catering table, lampas sa 40, bisita na nanut sa kanilang pag-alis, at pagkatapos ay bumalik sa kanilang maplato na parang walang nangyari. Iyon ang sandali na napaktanto ko na ang pamilyang ito ay hindi lang nabigong protektahan kami. Lumaho sila. Gusto kong umalis ng gabing iyon. Sinabi ko kay Nico habang natutulog si Leah sa pagitan namin sa air mattress, ang kanyang maliit na dibdib ay tumataas at bumababa tulad ng isang metronom. Ang boses ko ay bulong, ngunit ang galit ay hindi. Alis tayo bukas ng umaga, unang bagay. Tapos na ako, sumandal si Nico sa kanyang siko. Sa dilim, ang balangkas lang ng mukha niya ang nakikita ko, may kailangan akong itanong sa iyo, sabi niya. Pwede ba tayong manatili hanggang Lunes? Halos matawa ako. Lunes? Bakit mo gugustuhin gumugol ng kahit 1 minuto pa sa bahay na ito? Hindi tayo magiging sa bahay na ito. Nasa Tarlac na tayo. Inabot niya ang kanyang bag sa sahig at inilabas ang brown envelope, ang isa mula sa mesa sa kusina sa bahay, ang may selyo ng DepEd Division Office, ang nakita ko at hindi tinanong. Inyabot niya ito sa akin. Binuksan ko ito sa mahinang liwanag mula sa bintana. Isang formal na liham, may embossed letterhead. Salitang kailangan kong basahin ng 2 beses para paniwalaan. Gurong ang taon? DepEd Tarlac. Ang seremonya ay Lunes ng hapon sa isang university auditorium. Tinitigan ko siya. Nico, kailan mo nalaman? 3 linggo na ang nakakaraan. 3 linggo? At hindi mo sinabi sa akin? Tahimik siya. Pagkatapos, ayokong isipin mo na sinusubukan kong patunayan ang isang bagay sa tatay mo. Hindi tungkol doon ito, hindi kailanman tungkol sa kanya. Kung gayon tungkol saan ito,
Sumulat ng maliham ang mga estudyante ko. Sinabi ng principal ko na ilang buwan na nilang pinaplano ito. Hindi ako pupunta. Pero si Marco, naalala mo si Marco Herrera? Tumawag siya sa akin kahapon at sinabing lilipat siya mula sa Maynila para magsalita. Hinawakan ko ang liham sa aking dibdib sa dilim. Dala-dala ng asawa ko ito sa kanyang bag sa buong biyahe at walang sinabing salita. Hindi noong tinawag siyang yaya ni Gerardo, hindi noong 40 tao ang umiwas ng tingin. Hindi niya kailangan ang pag-apruba ni Gerardo, hindi kailanman. Linggo ng umaga. Naktext sa akin si Marang alas 7. Kape? Yung lugar sa bayan? Iniwan ko si Nico at Liana tulog at nagmaneho papunta sa isang maliit na kapihan 2 blok mula sa bahay. Nasa isang corner booth na si Mara. Nakabalot ang makamay sa isang tasa, mukhang hindi nakatulog. May kailangan akong sabihin sa iyo, sabi niya bago ako umupo. Okay, plinano ni Papa ito, lahat ng ito, dumulas ako sa booth. Plinano ang alin? Eksakto? Si Tommy, ang seating arrangement, ang tanong tungkol sa trabaho ni Nico. Ibinaba niya ang boses niya. 2 linggo bago ang reunion, tinawagan ni Papa si Tommy ng direkta. Nasa pasilyo ako, sinabi niya, at sinisipi ko, gusto kong nandun ka, nakaupo sa tabi ni Clara, para makita niya kung ano ang pwede sanang sa kanya, hinayaan ko itong tumimo. Mayroon pa, sabi ni Mara. Sinabi niya sa mga tao, kay Mrs. Perez, sa mga Santos, sa mga Reyes, na ikaw at si Nico ay may problema, na malamang na magdidiborsyo kayo, sa lalong madaling panahon. Sinabi niya ito na parang katotohanan, kasinungalingan yan. Wala kaming anumang problema. Alam ko, pero sinabi niya ito 3 linggo na ang nakakaraan, bago ka pa pumayak na pumunta. Tumingin siya sa akin. Hindi mo ba nakikita? Inihanda niya ang entablado. Kung sumipot ka nang wala si Nico, nakumpirma ang kwento niya. Kung sumipot ka kasama si Nico, ipapahiya niya ito hanggang sa hilingin mo na sana hindi na lang kayo pumunta. Mapait ang kape, at nanginginig ang kamay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Naging glassy ang mata ni Mara. Nakatira ako sa ilalim ng bubong niya sa buong buhay ko. Clara, hindi ko alam kung paano humindi sa kanya. Natutulog pa rin ako sa kwarto ko noong bata ako. Ako ay 37 na. Pinunasan niya ang kanyang mata gamit ang kanyang serbilyeta. Dapat sana tinawagan kita. Patawat. Inabot ko ang kamay niya sa kabila ng mesa at hinawakan ito. Ang kapatid ko, ang aking komplikado, kasapwat. Takot na kapatid. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang kakampi ni Gerardo, kundi bilang isa pa niyang bilanggo, hindi ito reunion. Ito ay isang korte, at si Nico ang nasasakdal bago pa man siya tumuntong sa pinto. Okay, kailangan kong ihinto ang kwento sandali. Sa pagbabalik tanaw sa linggo ngang umaga na iyon sa coffee shop kasama si Mara, iyon ang sandali na napagtanto ko na hindi ito tungkol sa suweldo ni Nico kailanman, hindi ito tungkol sa pera kailanman. Ito ay tungkol sa kontrol. Hindi matanggap ng tatay ko na pumili ako ng isang taong hindi niya pinili para sa akin. Binuo niya ang isang buong gabi para parusahan ako dahil dito. Kaya, hayaan niyong tanungin ko kayo, bakit sa tingin niyo nag-abalang gawin ni Gerardo ang lahat ng iyon? Ang sitting chart? Si Tommy? Ang kasinungalingan tungkol sa kasal ko? I drop ang sagot niyo sa mga komento. Gusto ko talagang malaman kung ano sa tingin niyo ang tunay niyang motibasyon. Sige, hayaan niyong bumalik ako sa kung ano ang nangyari sumunod. Bumalik ako sa bahay pagkatapos ng kape kasama si Mara. Inisip kong ay ang kotse. Inisip ko ito ng husto. Pero ang Sunday brunch ay nagsisimula na. Mga 15 tao, ang mga kamag-anak na natulog dun, ilang kapitbahay na naglakad pabalik, ang nagtipon sa paligid ng dining room table. Sinangag, itlog, longganisa, at si Gerardo sa ulunan na nagohol ng court. Tinutulungan ni Nico si Lia na hiwain ang kanyang panchik sa mata't sulok. Suot niya ang parehong kalmadong ekspresyon na suot niya sa kanyang silid-aralan. Matatak. Present. Hindi maabot. Kausap ni Gerardo si Tito Jaime pero ang boses niya ay nagdadala, sadyang ginawa ito. Alam mo kung makano ang kinikita ng guro sa Pilipinas? Kakarampot kung swertehin sila. Ang receptionist ko ay kumita ng higit pa doon at nagtrabaho lang siya ng 4 na araw sa isang linggo. Ilang tao ang tumawa ng mahina. Ang magalang na uri. Ang uri na nagsabing, ayokong masangkot pero ayoko ring maging bastos. Bumaling si Gerardo kay Nico, ngumiti. Ang ngiti ngang isang taong umikot ng kutsilyo at tinatawag itong pakikipakamay. Walang personalan. Diba, Nico?
Nag-alala lang ako sa munting prinsesa ko. Tumingala si Nico mula sa pancheck ni Lia. Pinahahalagahan ko ang pag-alala niyo, Don Gerardo. 7 salita, ang ngiti ni Gerardo ay nag-alinlangan. Isang lamat lang, gusto niya ng away. Walang ibinigay si Nico sa kanya. Kaya, nagbagong target si Gerardo. Sumandal siya kay Lia. Ang anak ko, 4 na taong gulang, may sirup sa baba. Alam mo, apo, kung may mas magandang trabaho ang daddy mo, magkakaroon ka ng mas malaking kwarto. May ibibili ka ni lolong pinakamagandang bahay manika sa buong mundo. Hindi ka kayang bayaran ng boss ng daddy mo para sa isa, hindi ba? Narinig ko ang mga salita na tumama sa angin tulad ng mga batong nahuhulog sa tahimik na tubig. Ang bawat triple ay gumalaw palabas sa buong mesa. Nanigas si Mara na may tinidor sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Inabot ni Divina ang jam. Pinag-aralan ni Tito Jaime ang kanyang pandesal. At may kung anong salup ko ang naging tahimik, tahimik na tahimik. Ang uri ng katahimikan na dumarating bago ang isang desisyon na hindi mo na mababawi. Tumayo ako. Hindi mabilis, hindi madula. Inilagay ko ang aking serbilyeta sa tabi ang aking plato, itinulak ang aking upuan pabalik, at tumayo sa paraang tumatayo ka kapag nakagawa kang desisyon na nabubuo sa loop ng 5 taon at 3 segundo. Pa. Tumingin siya sa akin, nakangiti pa rin, nagtatanghal pa rin. Hindi mo kakausapin ang anak ko tungkol sa tatay niya ng ganyan. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Ang ngiti ay lumabo. Nagsasabi lang akong totoo, Clara. Hindi, nagiging malupit ka. At ginagawa mo ito sa harap ng isang 4 na taong gulang. Ang kamay ni Divina ay mabilis na tumawid sa mesa patungo sa akin. Clara? Huwag kang gumawa ng eksena. Ma, tumingin ako sa kanya. Isang eksena ang nagawa sa sandaling nakpasya si Papa na ipahiya ang asawa ko sa kanyang sariling anibersaryo na party. Hindi lang ako ang gumawa nito. Ang silid ay naging masikip. 15 tao ang humihinga ng mababaw. Ibinaba ni Tito Jaime ang kanyang tinidor. Pinakdikit ni Tita Ruby ang kanyang labi at tumitik sa mantel. Pagkatapos ay may ginawa si Mara na hindi ko inaasahan. Tumayo siya. Wala siyang sinabing salita. Itinulak lang niya ang kanyang upuan pabalik at naglakad sa paligid ng mesa hanggang sa nakatayo siya sa tabi ko, balikat sa balikat. Ito ay isang maliit na bagay. 6 na hakbang at pagbabago ng posisyon. Ngunit sa pamilyang ito, kung saan ang heografiya sa mesa ay politika, ito ay seismic. Nagbago ang mukha ni Gerardo. Ang pagganap ay nabasak. Pinipili mo ang isang guro kaysa sa sarili mong pamilya. Ang boses niya ay bumaba ng mababa. Hindi sumisigaw. Mas malala, malamig. Muli, tumingin ako sa kanya, ang tatay ko, 67 anyos, nakatayo sa ulunan ng kanyang mesa sa kanyang sariling bahay, napapaligiran ng mga taong takot na sumalungat sa kanya. Pinipili ko ang pamilya ko? Sabi ko? Sina Nico at Lia ang pamilya ko? Hinawakan niya ang tingin ko. Hinawakan ko ang kanya. Hindi mo pwedeng tukuyin ang halaga ng pamilya ko sa laki ng sweldo. Ang katahimikan pagkatapos ng pangungusap na iyon ang pinakamalakas na tunog sa silid. Namula ang lik ni Gerardo. Nagsimula ito sa ibaba ang kanyang kwelyo at umakyat tulad ng isang baging. Kung lalabas ka sa pintuan na yan, sabi niya, huwag ka nang babalik. Halos mapangiti ako. Halos. Dahil sinabi niya ang eksaktong mga salitang iyon sa akin 5 taon na ang nakakaraan, sa eksaktong bahay na ito, sa eksaktong tono na iyon, at narito kami, parehong script, parehong lalaki, parehong banta. Sinabi mo yan 5 taon na ang nakakaraan pa. Nakaligtas ako, bumaling ako kay Nico, nakatayo na siya, si Lia sa kanyang balakang. Ang aming bag ay nasa tabi ng pinto. Inimpake niya ito noong umagang iyon, nang tahimik, nang hindi tinatanong. Dahil laging alam ni Nico bago ko pamalaman kung kailan oras na para umalis, naglakad kami patungo sa pinto sa harap, 15 tao sa mesa, at walang ni isa sa kanila ang gumalaw. Hindi para pigilan kami, hindi para sumunod, maliban kay Divina. Hinawakan niya ang braso ko sa pasilyo. Tumutulo ang kanyang maskara. Parang awa mo na, huwag kayong umalis. Huminahon din siya. Hindi niya kailangang huminahon, ma. Humarap ako sa kanya. Kailangan niyang magbago, at kailangan mong tumigil sa paggawa ng mga dahilan para sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang bibig, isinara ito, binuksan ulit, walang lumabas. Ibinuklot ni Nico si Lia sa kanyang car seat. Isinakay ko ang bag sa trunk. Ang araw siya Tagaytay ay brutal at walang pakialam. Lumabas si Mara sa pinto sa harap, naglalakad ng mabilis.
Sumandal siya sa bukas na bintanang kotse ko, mapula ang nga mata, ang boses ay halos higit sa isang bulong. Tatawagan kita mamayang gabi. Pinisil ko ang kamay niya sa bintana. Pagkatapos ay inilagay ko ang kotse sa reverse. Habang paatras kami palabas ng driveway, tumingin ako sa rearview mirror. Nakatayo si Gerardo sa terasa, nakahalukip-kip, nakaset ang panga. Nasa tabi niya si Divina, nakahawak sa isang dish towel. Wala sa kanila ang kumaway. Ang boses ni Lia ay nakmula sa likurang upuan, maliit, malinaw. Uwi na ba tayo, Mommy? Lumingon si Nico at ngumiti sa kanya. Hindi pa, Ladybug, may gagawin si Daddy bukas. Hindi ko pa alam pero bukas ang magiging araw na nagbago ang lahat. Nagmaneho kami papunta sa isang roadside hotel 20 minuto mula sa bahay ng mga magulang ko. Ayokong gawin ang 4,5 oras na biyahe pabalik sa Tarlac ng gabing iyon, hindi galit, hindi sa dilim kasama si Lia sa likurang upuan. Aalis kami unang bagay sa Lunes ng umaga. Hindi namilit si Nico. Binuhat niya si Lia sa loop, inihiga sa matigas na kama ng hotel, at umupo sa gilid habang nakatulog ito kasama ang kanyang stuffed elephant. Okay ka lang ba? Tanong ko mula sa pintuan. Tumingin siya sa akin. Mas mahusay ako sa okay. Ayoko lang na marinig ni Lia ang nga bagay na iyon. 4 na taon siya, hindi niya maalala. Baka maalala niya, hindi kami masyadong nakatulog. Nakahiga kami sa dilim at nakinig sa ugong, ne aircon sa labas, ne pinto. Sa isang punto, gumulong ako at sinabing, proud ako sa'yo. At sinabi ni Nico, wala naman akong ginawa. At sinabi ko, alam ko, kaya nga. Lunes ng umaga, nasa kalsada kami ng alas 7, 4,5 oras papuntang Tarlac. Nakatulog si Lia bago kami tumama sa expressway. Alas 11, pumasok kami sa aming driveway. Naligo si Nico, isinuot ang kanyang magandang polo, ang puting polo na isinusuot niya sa mga parent-teacher conference, isang navy na kurbata, ang 1,500 na kurbata na binili ko para sa kanya sa department store 3 Pasko na ang nakakaraan, naksuot ako ngang sundres. Suot ni Lia ang kanyang dilaw na bulala na damit. Tumawag si Nicho kay Principal Reyes para kumpirmahin. Nicho, puno ang auditorium. Sabi ni Reyes sa speakerphone, ang nga estudyante mo ay nag-ensayo ngang kanilang nga liham buong katapusan ng linggo. Kalahating ang probinsya ay narito. Inayos ni Nico ang kanyang kurbata sa salamin sa pasilyo, matata ang kanyang makamay, na-vibrate ang telepono ko, isang text mula kay Mara. Sinabi ko kay Papa na may event sa Tarlac ngayong hapon na may kinalaman kay Nicho. Sinabi ko sa kanya na dapat siyang pumunta. Nasa hotel pa siya, pumayak siya, kumabog ang puso ko, hindi niya alam kung ano ito, hindi, iniisip niya na papatunayan nito na tama siya. Ibinaba ko ang telepono, nanginginig ang makamay ko, pero hindi dahil sa takot. Ang University Auditorium ay itinayo noong dekada 70 at amoy lumang carpet at ambisyon pa rin, pero ngayon ay nabago ito. Isang banner sa buong entablado ang nagsabing, DepEd Tarlac Guro ng taon 2026, ang mga hanay ng mga folding chair ay pumuno sa auditorium. Higit sa 300 tao, maguro sa kanilang profesional na kasuotan, mga magulang na may mga programa sa kanilang kandungan, mga estudyanteng hindi mapakali, bumubulong, may hawak na mga handmade sign. Pumasok si Nico sa gilid na pasukan. Sinalubong siya ni Principal Reyes ng isang pakikipakamay at isang lapel pin. Dinala ko si Lia sa ikatlong hanay. Magandang upuan, malapit ng sapat para makita ang kanyang mukha. Nagbukas ang seremonya sa pambansang awit, pagkatapos ay humakbang si Superintendent Gina Santos sa podium. Siya ay isang matangkat na babae na may reading glasses sa isang kadena at ang uring boses na nagpapatayo sa iyo ng mas tuwid. Taon-taon, panimula niya, kinikilala natin ang isang tagapagturo na kumakatawan sa pinakamahusay na kung ano ang maaring maging propesyon na ito. Hindi ang pinakamarangya, hindi ang pinakamalakas, kundi ang isa na ang epekto ay sinusukat sa mabuhay na nabago. Iniskan ko ang auditorium. 3 hanay sa likuran ko, sa kaliwang bahagi. Nakita ko sila. Sina Gerardo, Divina, nakaupo sa mga folding chair tulad ng iba. Suot ni Gerardo ang kanyang polo shirt mula sa reunion. Hindi siya nakdala ng ibang damit. Nasa kandungan ni Divina ang kanyang pitaka, nakakuyom ng mahigpit. Mukha silang wala sa lugar, hindi comfortable, tulad ng mataong pumasok sa isang silid na umaasa sa isang bagay at nakakaramdam ng iba pa. Ang tatanggap ngayong taon, patuloy ni Superintendent Santos, ay nagbigay ng 12 taon sa pampublikong edukasyon. Na-coach siya nga debate team sa mga kampyonatong rehiyon.
Nagboluntaryo siyang daan-daang oras sa pagmentoring ng mga kabataan na nasa panganib sa ating komunidad. At sa masalita ngang isang dating estudyante huminto siya, inayos ang kanyang salamin, siya ang tanging dahilan kung bakit ako buhay ngayon. Bumaling siya sa gilid ng entablado, mangyaring salubungin si Ginoong Nico Lazaro. Sumabog ang auditorium. 300 tao ang tumayo, tumalon sila sa kandungan ko at sumigaw, "Daddy ko yan." At tatlong hanay sa likod, hindi gumalaw si Don Gerardo Villaflor. Umakyat si Nico sa entablado sa paraang pumapasok siya sa bawat silid-aralan, nang walang pagpaparangya, inayos niya ang mikropono, tumingin siya sa karamihan. Nahanap niya ako sa ikatlong hanay at binigyan ako ng pinakamaliit na tango. Pero bago siya makapagsalita, inihayak ni Superintendent Santos ang napagpupugay ng estudyante. Ang unang boses ay kay Dr. Marco Herrera, 28 anyos, tapos ng white coat ceremony, residency ng hinaharap. Naglakad siya sa podium na may nakatuping piraso ngang papel at magakamay na nanginginig. Noong ako ay 16, sabi ni Marco, natutulog ako sa aking lumang kotse. Tumahimik ang auditorium. Wala na ang nanay ko. Walang pamilya, walang address. Pumapasok ako sa paralan araw-araw dahil mainit doon at dahil hindi kailanman nagtanong si Mr. Lazaro kung bakit amoy langis ng motor ang ngadamit ko. Binuksan niya ang papel. Nabasak ang boses niya. Nalaman niyang wala akong tirahan. Hindi niya ako iniulat sa kung saang opisina. Ipinagmaneho niya ako papasok sa paralan tuwing umaga sa loob ng isang taon. Binayaran niya ang aking nga bayarin sa college entrance exam mula sa kanyang sariling bulsa. Co-sign niya ang aking college application fee waiver. At nung nakapasok ako sa UP, nung nakatayo ako doon, sa aking white coat nung nakaraang taon, siya lang ang tanging matanda sa harapang hanay. Huminto si Marco, pinunasan ang kanyang nga mata. 300 tao ang tahimik. Isa akong doktor ngayon dahil naniwala sa akin ang isang guro noong walang ibang naniwala. Ang palakpakan ay dumating sa maalon. Umiyak ang nga tao. Ang babae sa tabi ko ay nag-abot sa akin ng tissue at napagtanto kong kailangan ko ang isa. Pagkatapos si Jamie Cruz, 24, unang henerasyong nagtapos sa kolehiyo, ngayon ay isang batang abogado sa Maynila, ay umakyat. Tinuruan ako ni Mr. Lazaro na ang kasasayan ay hindi tungkol sa pagsasaulo ng mga petsa. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung bakit ginagawa ng mga tao ang nga pagpili na ginagawa nila. Binago niya kung paano ko nakikita ang mundo, lumingon ako, kailangan kong makita, nakaupo si Gerardo na naninigas. Ang kanyang nga kamay ay nakakuyom sa kanyang nga hita. Idinidiin ni Divina ang isang panyo sa kanyang mukha. Hindi nagtatanghal sa pagkakataong ito. Umiyak lang. Ang bibig ni Gerardo ay isang manipis na linya. Ang kanyang nga mata ay nakakonda sa lalaking nakatayo sa entabladong iyon. Ang lalaking tinawag niyang Yaya 2 araw na ang nakakaraan. At sa unang pagkakataon, nakikita niya si Nico sa pamamagitan ng 300 pares ng mga mata na hindi kanya. Humakbang si Nico sa mikropono. Wala siyang nakahandang talumpati, walang card, walang nota, tanging ang kanyang makamay na nakapatong ng magaan sa podium na parang magsisimula siyang leksyon sa Lunes ng umaga. Hindi ako magaling sa matalumpati. Sabi niya. Ilang tao ang tumawa ng mahina, pero may gusto akong sabihin. Huminto siya. May nagsabi sa akin kamakailan na ang ginagawa ko ay pagbabantayng bata para sa kakarampot na barya. Isang ripple ng tahimik na tawanan. Akala nila joke yon? Isang self-deprecating opener? Hinayaan ni Nico na tumimo ito? At inisip ko yon sa buong katapusan ng linggo? Nawala ang tawanan? May kung ano sa boses niya na nagsabi sa kanila na hindi ito punchline. Narito ang napagtanto ko. Tama sila sa isang bagay. Hindi ko ginagawa ito para sa pera. Hindi kailanman. Tumingin siya kay Marco sa harapang hanay, kay Jamie, sa 17 anyos na bata na may homemade poster na nagsasabing, binago ni Mr. L ang buhay ko. Ginagawa ko ito dahil ang isang 16 anyos na bata na natutulog sa kanyang kotse ay karapat-dapat sa isang taong sumipot. Ginagawa ko ito dahil ang bawat bata sa aking silid-aralan ay karapat-dapat na malaman na ang kanilang potensyal ay hindi sinusukat sa bank account ng kanilang nga magulang. Huminto siya. Ang auditorium ay sobrang tahimik na naririnig ko ang ugong ng air conditioning. Ang sweldo ng isang guro ay hindi tumutukoy sa halaga ng isang guro at hindi rin ang opinyon ng sinuman. 300 tao ang tumayo. Ang palakpakan ay gumulong sa silid tulad ng panahon. Nagsisimula sa likuran at tumatawid pasulong hanggang ang lahat ay nakatayo.
Mga estudyante, mga magulang, maguro na alam kung ano ang ibig sabihin ni Nico dahil nabubuhay sila dito araw-araw. Tumingin si Nico sa ibaba sa amin, sa akin, kay Lia, na pumapalakpak gamit ang kanyang buong katawan, tumatalon sa kandungan ko, sumisigaw, "Yay, Daddy," ngumiti siya. Para lang sa amin, hindi siya tumingin kay Gerardo. Hindi niya kailangan. Ang mensahe ay tumama na. Ang lobby pagkatapos ay isang mabagal na ilok ng pakikipakamay at camera flashes. Nakatayo si Nico malapit sa exit, napapaligiran ng mga magulang at estudyante na gusto ngamga larawan, pirma sa mga programa, isang pagkakataon upang magpasalamat. Kinamayan niya ang bawat kamay. Naalala niya ang bawat pangalan. Hawak ko si Lia nang makita ko si Gerardo na lumalapit. Naglakat siya sa karamihan tulad ng isang taong nakalimutan kung paano gamitin ang kanyang nga binti. Nasa likuran niya si Divina, isang kamay sa kanyang siko, ginagabayan siya. Huminto silang ang ilang talampakan mula kay Nico at naghintay si Gerardo. Naghintay na numipis ang bilog ng nga bumabati. Nang mangyari ito, humakbang si Gerardo pasulong. Nico. Lumingon si Nico. Ang mukha niya ay neutral, hindi malamig, hindi mainit, mapagpasensya, sa paraang tumitingin siya sa isang estudyante na sa wakas ay naktaas ng kamay. Hindi ko alam ang tungkol sa lahat ng ito, sabi ni Gerardo. Hindi ka nagtanong. Ang nga salita ay simple. Wala silang dalang lason, ngunit tumama sila tulad ng isang closing argument. Gumana ang panga ni Gerardo. Tumingin siya sa banner sa dingding, sa mga programa na nakalat sa mga upuan, sa reporter mula sa lokal na pahayagan na nagi-interview kay Marco Herrera 3 talampakan ang layo, ako. Nagsimula siya at huminto. Siguro wala ako sa lugar kahapon. Tumingin sa kanya si Nico. 12 taon ang pagtuturo ang nagbigay, sa kanyang ang uring ang pasensya, na nagpaparamdam sa ibang taongang hindi comfortable dahil hindi nila masabi kung ito ba ay pagpapatawad o isang hatol. Wala ka na sa lugar 5 taon na ang nakakaraan, Don Gerardo. Ang kahapon ay paalala lang. Kumislot si Gerardo, isang maliit. Noong araw na nawala sa kanya ang isang kontrata sa dealership na akala niya ay garantisado, hindi naghintay si Nico ngang sagot. Bumaling siya pabalik sa isang estudyante na humihila sa kanyang manggas. Nakatayo si Gerardo sa gitnang lobby na iyon, 300 tao ang dumadaloy sa paligid niya, at sa unang pagkakataon sa kanyang 67 taon, wala siyang masabi. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako nga mas tahimik, isang bagay na mas malapit sa kalungkutan. Hindi ko kailangan na humanga ka, naisip ko. Kailangan ko na maging disente ka. Tumawag si Mara ng gabing iyon. Pagkatapos ng alas 9. Tulog na si Lia sa kanyang sariling kama sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na araw. Nasa kusina si Nico nahuhugas ng pinggan humuhuni ng kung ano ng mahina. Wala siyang sinabing salita, sabi ni Mara, mula noong umalis kami sa auditorium. Wala. Umupo siya sa parking lot ng hotel ng 20 minuto bago simulan ang makina. Nakaupo lang doon nakatitig sa manibela. Hindi ko pa siya nakitang gawin yon. Laging may sinasabi si Papa, lagi. Sumandal ako sa doorframe ng kusina at pinanut si Nico na magkuskos ng kawali. Sa biyahe pabalik, patuloy ni Mara, tumigil siya sa isang gasolinahan, lumabas, tumayo sa tabi ng bomba, at hindi nakpagas. Tumayo lang siya doon, pagkatapos ay sumakay ulit. Paano si Mama? Umiyak siya, ang totoong uri sa pagkakataong ito. Tinawag niya ang pangalan mong 2 beses sa kotse nung akala niya hindi ako nakikini. Ipinikit ko ang aking nga mata. At pagkatapos ay sinabi ni Mara, may 1 oras mula sa bahay, sa wakas ay nagsalita si Papa. Isang bagay lang ang sinabi niya. Ano? Sinabi niya, yung batang doktor. Tinawag niya si Nico na tanging matanda na sumipot. Naghintay ako? Iyon lang. Sabi ni Mara. Tapos tumahimik ulit siya. Idiniin ko ang aking palat sa aking no. Hindi ito ang Gerardo na kilala ko. Ang Gerardo na kilala ko ay magmamaneho pauwi, magbubuhos ng bourbon, at gagawa ng argumento kung bakit walang ibig sabihin ang seremonya. Ang Gerardo na kilala ko ay hindi tumatahimik. Hindi yon apology. Sabi ko? Hindi? Hindi nga. Pero mayroon. Ito ang pinakamarami na nakita ko mula sa kanya. Naupo kami sa katahimikan sandali. 2 magkapatid sa magkabilang dulong linya ang telepono na sinusubukang alamin kung ang isang 67 anyos na lalaki ay maaring yumuko ng hindi nababali. Hindi ko pa nakitang makmukhang maliit si Papa nun, sabi ni Mara. Mukha siyang maliit ngayong gabi. Hindi ko alam kung nakaramdam ako ang mas mabuti o mas masama doon.
Lumabas ang artikulo noong Miyerkules. Lokal na pahayagan sa Tarlac, lokal na guro pinarangalan bilang guro ng taon ng DepEd. Isang buong kalahating pahina sa seksyon ng komunidad. Ang larawan ni Nico, ang kinuha nila sa entablado kasama ang plaque. Si Marco sa tabi niya, naniningning. Isang pull quote na nakabol. Isa akong doktor ngayon dahil naniwala sa akin ang isang guro noong walang ibang naniwala. Tinawagan ng reporter si Nico noong Martes para sa isang follow-up. Nagtanong siya tungkol sa mentorship program na pinapatakbo niya tuwing katapusan ng linggo. Nagtanong siya tungkol sa state championship run ng debate team. Nagtanong siya kung ano ang pakiramdam na makilala. Sinabi ni Nico, ang pakilala ay pag-ari ng aking mga estudyante. Binuksan ko lang ang pinto, sila ang lumakad dito. Ang quote na iyon ay nakapasok din sa artikulo. At pagkatapos ay may ginawang maliit at sinadya si Mara. Ibinahagi niya ang artikulo sa Facebook, walang tinag, walang isinulat, ang link lang. Ipinos ito at umalis. Sa loob ng 2 araw, nakita ito ng bawat tao sa social circle ng mga magulang ko sa Tagaytay. Ang nga Santos, ang nga Reyes, ang nga babae mula sa garden club ni Divina, ang nga lalaking kalaro ni Gerardo ng Baraha, at si Mrs. Perez. Tumawag siya kay Divina noong Huwebes ng umaga. Sinabi sa akin ni Mara ang tungkol dito mamaya. Nakita ko ang artikulo, sabi ni Mrs. Perez. Mukhang napakagandang lalaki ni Nico. Kailangan kong sabihin, Divina, sinabi sa akin ni Gerardo na nakakaproblema sila, sinabi sa akin na magdidiborsyo si Clara. Patay na katahimikan sa linya, hindi yon mukhang isang babaeng magdidiborsyo. Mukha yung isang babaeng nakatayo sa likod ng kanyang asawa sa isang seremonya sa harap ng 300 tao. Hindi alam ni Divina kung ano ang sasabihin. Utal siyang nagsabingang kung ano tungkol sa miscommunication, hindi naniwala si Mrs. Perez. Ang maingat na kwento ni Gerardo, ang binubulong niya sa loob ng ilang linggo, ay gumuho sa isang gabi. Hindi niya kailangan ang sinuman para ilantat siya. Ginawa itong katotohanan ng mag-isa, nakalimbak sa itim at puti sa pahina B4 ng lokal na pahayagan. Ang babysitter ay nasa front page, ang jar dealer ay gumawa ng mga dahilan. Tumawag siya na Sabado, isang linggo pagkatapos ng reunion. 7 araw ng katahimikan na para kay Gerardo Villaflor ay isang geological event. Clara, iba ang boses niya, hindi mas maliit, hindi humihingi ng tawad, basta hindi sigurado. Hindi ko pa narinig ang tatay ko na hindi sigurado, parang isang wika na kasisimula pa lang niyang matutunan. Hipa, isang paginto. Naririnig ko ang orasan sa kanyang study. Ang grandfather clock na minana, ng nanay ko sa kanyang tiyahin. Tumutikta ito ng malakas na sapat para punan ang mapuwang sa anumang pag-usap, na marahil ay kung bakit gusto ni Gerardo na tumawa mula sa silit na iyon. Hindi ko sasabihing mali ako sa lahat ng bagay. Tumikim siya, pero mali ako doon, sa sinabi ko sa hapunan. Aling pagkakataon pa? Sabado o linggo? O 5 taon na ang nakakaraan? Tahimik siya ng matagal para tumiktak ang orasan ng 9 na beses. Binilang ko silang lahat. Sumandal ako sa counter ng kusina. Nasa sala si Nico nagbabasa kay Lia. Naririnig ko siyang ginagawa ang boses ng tauhan sa libro. Pinahahalagahan ko ang pagsasabi mo niyan, sabi ko, pero hindi inaayos ng masalita ito. Nagsalita ka tungkol sa asawa ko na parang wala siya sa harap nga po mo. Alam ko. Sinabi mo sa mga kaibigan mo na magdidiborsyo ako. Alam ko. Inimbita mo si Tommy na umupo sa tabi ko na parang nagkakas kang isang papel. Hindi niya itinanggi. Kung gusto mong relasyon kay Lia, sabi ko, nagsisimula ito sa pagrespeto sa kanyang ama, hindi pagpaparaya sa kanya, pagrespeto sa kanya, susubukan ko. Hindi sapat ang pagsubo. Kailangan kong gawin mo talaga. At kung hindi mo kaya, mananatili kaming malayo. Hindi lalaki si Lia na nag-isip na okay lang natratuhin sa paraang tinatrato mo si Nico. Tumiktak ang orasan, huminga ng malalim si Gerardo. Okay, Clara. Okay. Ibinaba ko ang telepono. Walang luha, walang yakapan, walang dramatikong musika. Isang linya lang na iginuhit sa malinaw, kalmadong wika. Isang hangganan na dapat ay umiral 5 taon na ang nakakaraan. Ang pagmamahal na walang respeto ay kontrol lang na may magandang pangalan. Gusto kong lumabas sa kwento sandali. Nung sinabi ngang tatay ko, susubukan ko, bahagi nga akin ay gustong maniwala sa kanya, pero napunta na ako dito noon. 5 taon na ang nakalilipas, sinabi ngang nanay ko, magiging iba ang nga bagay. At walang nagbago, ang parehong mga pattern, ang parehong kontrol. Kaya, narito ang gusto kong itanong sa inyo. Kung ikaw ay nasa posisyon ko,
Ano ang kailangan mong gawin talaga ni Gerardo? Hindi lang sabihin para makuha muli ang tiwala mo? Inaalam ko pa rin yon. Sabihin niyo sa akin sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. Okay, hayaan niyong sabihin ko sa inyo kung ano ang nangyari sa mga sumunod na linggo. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag si Mara sa akin na may balita. Pumirma akong lease. Isang apartment sa Tarlac. Isang 1-bedroom malapit sa parke. Lilipat ako sa Sabado. Naupo ako sa mga hakbang ng beranda. Ang kapatid ko, na nanirahan sa ilalim ng bubong ni Gerardo Villaflor, sa loop ngang 37 taon, na natulog sa kanyang kwarto nung bata pa siya hanggang kolehiyo at graduate school at 2 nabigong relasyon, na humingi ngang pahintulot sa aming ama na bumili ngang kotse sa edad na 34 ay pumirma ngang lease sa kanyang sariling apartment. Clara, ang panonot sayo na tumayo kay Papa. Huminto siya. Napaktanto ko na naghihintay akong pahintulot sa buong buhay ko. Mula sa kanya, mula kay Mama, mula sa lahat, at walang sinuman ang magbibigay nito sa akin. Lumipat siya noong Sabadong iyon. Tumulong kami ni Nico na magbuhat ng makahon. Tumulong si Lia sa pamamagitan ng pag-upo sa isang walang laman na moving box at pagpapanggap na ito ay isang spaceship. Nagsabit si Marang isang print sa dingding ng kanyang sala ng gabing iyon. Sinabi nito, "Not my circus, not my monkeys." Tumawa ako hanggang sa umiyak ako. Tungkol naman kina Gerardo at Divina, nagtagda kami ng mga patakaran. Simple, hindi mapag-usapan. Ang bawat pagbisita ay nangangailangan ng paksang-ayon naming pareho ni Nico. Walang sorpresa. Ang pangalan ni Nico ay sasabihin ng may respeto sa mesa, sa telepono, sa mga pakikipag-usap sa mga kaibigan. Kung makarinig kami ngang iba, malalaman namin, at titigil ang nga pagbisita. Si Tommy Kojuang ko ay hindi babanggitin, iimbitahan, o tutukuyin, kailanman. Ang anumang paglabag ay nangangahulugang walang kontak, walang negosasyon, walang pangalawang pagkakataon. Tinanggap ni Gerardo ang matuntunin. Naririnig ko na nakakahalaga ito sa kanya, ang paraan ng pagbabago ang kanyang pahinga, ang paraan ng pagsabi niya ng, sige, na parang ang salita, ay may tinik. Pero tinanggap niya dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niya na maaari niyang mawala ang parehong nga anak na babae ng sabay-sabay, at ang kanyang anibersaryo banner ay mag-overhang sa isang walang laman na bakuran. Bumalik si Nico sa paaralan nung Lunes na iyon, parehong kurbata, parehong lesson plan, parehong pasilyo, hindi niya binanggit si Gerardo sa sinuman, hindi kailanman. Isang buwan ang lumipas, sinusundo ko si Lia mula sa preschool nang tumakbo siya sa akin sa palaruan habang tumatalbog ang kanyang backpack at nakakalag ang kanyang nga sintas ng sapatos. "Mommy, sabi ng teacher ko famous daw si Daddy." Tumawa ako. "Hindi famous si Daddy, baby. Magaling lang siya sa ginagawa niya." Inisip niya yon sandali, itinagilit ang kanyang ulo sa paraang ginagawa niya kapag gumagawa siyang isang malaking ideya. Pareho lang ba yun? Huminto ako sa paglalakad. Tumingin ako sa aking anak, 4 na taong gulang, nakakalatkat ang ngasintas, karunungan na nahuhulok mula sa kanyang bibig tulad ng barya, at inisip ko ang lahat ng humantong sa pangungusap na iyon. Sabi ko, siguro nga. Nagmaneo kami pauwi. Nasa driveway na ang kotse ni Nico. Sa bintana, nakikita ko siya sa mesa sa kusina nagwawasto ng papel, pulang ballpen sa kamay, tas ang kape na lumalamig sa tabi niya. Ang parehong eksena na nilakaran ko ang 1,000 beses, ang parehong lalaki, hindi nagbago, hindi nabasag. Ang kanyang Teacher of the Year plaque ay nakaupo sa bookshelf sa aming sala ngayon. Sa tabi nito ay isang naka-frame na larawan mula sa seremonya, sina Nico at Lia sa entablado, ang nga braso ni Lia sa paligid ng kanyang lig, pareho silang tumatawa sa isang bagay na sila lang ang nakaintindi. Hindi ako bumalik sa reunion na iyon para magiganti. Pumunta ako dahil gusto kong makilala ng anak ko ang kanyang nga lolo't lola. Ang nakuha ko sa halip ay isang paalala na nanatili sa akin araw-araw mula nun. Hindi mo makokontrol kung paano ka nakikita ng mga tao, pero makokontrol mo kung sino ang papayagan mo sa iyong mesa. Sinukat ng tatay ko ang nga tao sa piso. Sinusukat sila ngang asawa ko sa potensyal. At tuwing umaga kapag isinusuot ni Nico Lazaro ang kanyang 5,500 na kurbata at nakmamaneho sa isang gusali na puno ng bata na nangangailangan sa kanya, mas mahalaga siya kaysa sa naintindihan ni Gerardo Villaflor kailanman. Ang respeto ay hindi nakukuha sa isang bank statement, nakukuha ito sa pagpapakita, lalo na kapag walang nanonood. Iyan ang kwento ko. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Ito ay nangangahulugan ng higit pa sa alam niyo. Kung kinailangan mo ng maktakdangang hangganan sa isang taong mahal mo, isang magulang,
isang kapatid, isang taong dapat ay nasa iyong panig, gusto kong marinig kung paano mo ito hinawakan. At kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo ng isang taong karapat-dapat ng higit na respeto kaysa sa nakukuha nila, ibahagi ito sa kanila. May isa pang kwento na naghihintay para sa iyo sa paglalarawan. Ito ay tungkol sa isang babay na ang ngabiyanan ay sinubukang kunin ang kredito para sa lahat ng kanyang itinayo. Sa tingin ko makakonekta ka dito. Pindutin ang subscribe para hindi mo makaligtaan. Makita tayo doon.